Sa gabing dapat ay puno ng ligaya, ang regalo sa akin ay isang malamig na libingan. Habang nagluluto ako ng paborito nilang pagkain, pinaplano naman pala ng asawa ko ang aking kamatayan. Ikinulong sa freezer, itinapon na parang basura para sa pera at sa kabit niyang ahas. Pero hindi ako namatay. Ang dating Isabela ay naglaho na at isang bagong apoy ang sumiklab. Kaya mo bang takasan ang anino ng nakaraan? Siguraduhin mong malinis ang lahat, Elijah. Ayaw kong magkaroon ng anumang mantsa ang pangalan ng mga Monteverde dahil sa babaeng yan. Kapag wala na siya, ang lahat ng ari-arian ay mapapasa iyo. Sa atin. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa isang estranghero. Iyon ang boses ni Doña Renata, ang biyanan, na pinagsilbihan ko sa loob ng 10 taon na parang isang santo. Ang bawat salita niya ay tila mga patak ng asido na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng library. Hawak ang isang mamahaling tray ng mainit na tsokolate na may kasamang kakanin, ang paboritong merienda ni Elijah bago ang aming Noche Buena. Don't worry, Mom. Everything is ready. Katrina is just waiting for my signal. Pagkatapos ng party na ito, hinding-hindi na muling magpapakita si Isabela. Ituturing natin siyang nawawala at kalaunan, idedeklarang patay. Ang sagot na yon ay nagmula sa asawa ko, si Elijah, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking karera bilang isang accountant, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng aking maliit na mana mula sa aking mga magulang. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng tamis at pangako, ngayon ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Napatingin ako sa aking mga kamay, pula ang mga dulo ng aking mga daliri, bahagyang napapaso dahil sa pagmamadali ko sa kusina para maihanda ang pinakamasarap na hapunan para sa pamilyang ito. Buong araw akong nakatayo. Tinitiis ang init ng kalan at ang pagod ng likod. Dahil naniniwala akong ang pag-ibig ay ipinapakita sa pagsisilbi. Akala ko, ang pawis ko ang magpapatibay sa aming pagsasama. Ngunit sa likod ng pintuang ito, ang tanging halaga ko lang pala ay isang hadlang na dapat alisin. Naramdaman ko ang bigat ng tray sa aking mga kamay. Ang basong kristal ay nagsimulang manginig. Lumilikha ng isang mahinang tunog ng pag-uumpugan na tila isang babala. Ang aking lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bara, tuyong-tuyo at mahapdi. Nais kong sumigaw, nais kong sipain ang pintuan at itanong kung bakit. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Bakit? Pagkatapos kong ibigay ang bawat sentimo at bawat oras ko para itayo ang kumpanyang ito mula sa pagkalugi. Ngunit ang aking mga binti ay tila naging parang jelly. Ang lamig na nagsisimulang bumalot sa aking katawan ay hindi nagmumula sa aircon ng mansyon, kundi mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paghampas ng martilyo sa aking dibdib, mabigat at masakit. I love you, Elijah. I can't wait to be the new Mrs. Monteverde. Isang bagong boses ang sumali sa usapan. Malambing, mapang-akit at puno ng tagumpay. Si Katrina, ang aking sekretarya, ang babaeng itinuring kong parang nakababatang kapatid, ang babaeng tinulungan ko nang siya ay walang-wala. Narinig ko ang tunog ng isang halik, isang basang tunog ng pagtataksil na tila lumalapas sa aking huling pag-asa. Sa tindi ng panghihina, ang tray na hawak ko ay tuluyang bumigay. Bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang mainit na tsokolate ay tumalsik sa aking mga paa, ngunit hindi ko maramdaman ang init nito. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis na pagbukas ng pinto ng library. Tumambad sa akin ang 3 mukha ng demonyo. Si Doña Renata na may hawak na abaniko,
Si Katrina na nakasuot ng mapulang bestida na tila simbolo ng aking dugo. At si Elijah, ang lalaking minahal ko, na ngayon ay tumingin sa akin ng walang bakas ng pagsisisi. Isabela, malamig na tawag ni Elijah. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tanging inis at pagkamuhi ang naroon. Kanina ka pa ba riyan? Hindi ako makapagsalita. Ang aking mga luha ay nagsimulang dumaloy, mainit at masakit sa aking pisngi. Gusto kong itanong kung totoo ba ang lahat. Ngunit ang hitsura ni Katrina na nakasandal sa braso ng aking asawa ay sapat na sagot na. Anong tinitingin-tingin mo, Isabela? Singhal ni Doña Renata. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala ka na ring silbi rito. Masyado ka nang nakikialam sa mga papeles ng kumpanya. Akala mo ba ay hahayaan naming ang isang tulad mong galing sa wala ang magmando sa amin habang buhay? Nagawa ninyo ito? Ang tanging lumabas sa aking bibig, isang paos na bulong. Sa gitna ng Pasko, sa harap ng Diyos, tumawa si Katrina, isang tawang parang huni ng ahas. Ang Diyos ay para sa mga mahihina, Isabla. At ikaw ang pinakamahina sa lahat. Biglang lumapit si Elijah sa akin. Akala ko ay tutulungan niya akong tumayo mula sa pagkakaluhod sa gitna ng mga nabasag na kristal. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang aking braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Dahil narinig mo na rin naman, bakit pa natin patatagalin? Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kamatayan. May sorpresa ako sa iyo sa planta, Isabla. Isang espesyal na regalo para sa iyong huling Noche Buena. Kinaladkad niya ako. Sinubukan kong kumuwag. Sinubukan kong humingi ng saklolo sa mga katulong na nakatayo sa gilid. Ngunit lahat sila ay yumuko at umiwas ng tingin. Takot sila. O baka naman, tulad ng pamilyang ito, ay bayad na rin sila para manahimik. Ang huling nakita ko bago ako tuluyang mailabas sa mansyon ay ang malamig na ngiti ni Doña Renata habang dahan-dahang itinas ang kanyang baso ng alak, tila nag-aalay ng toast para sa aking nalalapit na katapusan. Gaano karaming pag-ibig ang kailangang ibigay para lamang masuklian ng ganito katinding puot? Gaano kalalim ang pagkakamali ko para piliin ang mga taong ito kaysa sa aking sarili? Ito na ang dulo, Isabela. Dito mo matitikman ang tunay na kapayapaan na hinahanap mo. Malamig, tahimik at walang manggugulo sa iyo. Ang mga huling salitang yon ni Elijah ay tila mga talsik ng kumukulong mantika sa aking puso bago tuluyang lumapat ang mabigat na pinto ng warehouse freezer. Ang tunog ng bakal na naglalapat at ang pag-ikot ng trangka sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang sandali, ang lahat ay naging madilim. Isang kadiliman na kasing lalim ng hukay. Sumandal ako sa malamig na pinto. Ang aking mga kamay ay pilit na kinakapa ang anumang hawakan, ngunit tanging madulas at nagyayalong bakal ang aking naramdaman. Ang bawat hininga ko ay lumalabas na tila puting usok, isang palatandaan na unti-unti nang kinukuha ng paligid ang init ng aking buhay. Ilang minuto lang ang nakalilipas, ang aking mga pisngi ay namumula pa dahil sa init ng kalan. Niluluto ko ang paborito nilang kare-kare. Tinitiyak na ang bawat sangkap ay perpekto, na ang bawat sahog ay sariwa. Ang bango ng mani at bagoong ay tila naroon pa rin sa aking ilong. Ngunit ngayon, ang tanging nalalanghap ko ay ang amoy ng tuyong yelo at ang nakasusukang amoy ng kamatayan. Ang kabalintunaan ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang kamay na nagpakain sa kanila ng 10 taon ay siya ring kamay na ngayon ay nanginginig sa loob ng isang mambubura ng buhay. Nagsimulang manginig ang aking buong katawan. Ang lamig ay hindi lamang nanunuot sa aking balat. Tila ito ay may mga maliliit na ngipin na kinakagat ang aking mga buto. Naramdaman ko ang pagtigas ng aking mga daliri. Ang bawat galaw
ay nagiging mabagal at masakit. Napaluhod ako sa sahig na semento na balot ng manipis na layer ng yelo. Sa gitna ng panginginig, isang matalas na kurot ang naramdaman ko sa aking puson. Isang kakaibang sakit na tila may humuhugot sa aking kaibuturan. Napahawak ako sa aking tiyan. Doon ko naalala ang hindi ko pa nasasabi kay Elijah. Ang balitang akala ko ay magiging pinakamagandang regalo sa aming anibersaryo. Isang munting buhay na nagsisimula pa lamang mabuo sa aking sinapupunan. Anak, wag muna. Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig dahil sa panginginig ng aking panga. Kailangan nating mabuhay. Please! Ngunit ang sakit ay lalong tumindi. Naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa aking hita. Isang kabaligtaran ng nagyayelong paligid. Ang init na yon ay ang huling init ng aking pag-asa na unti-unting kumakawala. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aking anak, ang munting anghel na hindi man lang nakakita ng liwanag, ay nauna nang sumuko sa lamig ng mundong ito. Isang impit na tili ang lumabas sa aking mga labi, ngunit walang nakarinig, kundi ang mga nakasalansang kahon ng karne sa loob ng freezer. Nawalan ako ng lakas, humiga ako sa sahig, ang aking pisngi ay nakadikit sa yelo. Ang aking mga mata ay unti-unti nang bumibigat. Sa aking isipan, nakikita ko ang mansyon. Nakikita ko sila Elijah, Katrina at Doña Renata na masayang nagtatawanan habang kinakain ang pagkaing pinaghirapan ko. Ang bawat subo nila ay tila paglamon sa aking laman. Pikit mata kong hinintay ang huling pagtibok ng aking puso. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naririnig ko ang isang kakaibang tunog. Hindi ito ang tunog ng makina ng freezer. Ito ay isang mahinang kalos sa gawing dulo ng silid malapit sa ventilation hatch. Isang liwanag mula sa maliit na flashlight ang tumama sa aking mukha. Narinig ko ang pag-atungal ng bakal na pilit na binubuksan. Ate? Ate, gising! Isang maliit na boses, puno ng takot at pag-aalala, ang bumasag sa aking panghihina. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humahawak sa aking balikat. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ang isang batang babae. Marumi ang mukha at gulo-gulo ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Si Lyra, ang batang madalas kong abutan ng tirang tinapay sa gate ng planta. Lyra, usal ko, ang aking bibig ay halos hindi na maigalaw. Dito tayo ate, bilis, baka bumalik sila. Anya habang pilit akong hinihila patungo sa maliit na lagusan na ginagamit niya para makapagnakaw ng mga tirang frozen goods. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas. Ang bawat paggapang ko sa sahig ay tila pagkaladkad sa isang mabigat na troso. Ngunit ang init ng kamay ni Lyra ay tila isang kuryenteng bumuhay sa aking natutulog na diwa. Nang tuluyan kaming makalabas sa ventilation shaft, ang sariwang hangin ng gabi, bagaman malamig dahil sa Disyembre, ay tila isang mainit na kumot sa aking nagyayelong balat. Napahiga ako sa damuhan sa labas ng bakod ng planta. Ang langit ay puno ng mga bituin, tila walang pakialam sa trahedyang katatapos lang. Sa di kalayuan, nakita ko ang maliwanag na mansyon ng mga Monteverde. Ang mga Christmas lights ay kumukutitap, tila mga mapanuyang mata na nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang sakit sa aking katawan, ang pagkawala ng aking anak, at ang pagtataksil ng mga taong minahal ko. Tumingin ako kay Lyra, na ngayon ay balisa sa aking tabi. Bakit mo ako iniligtas, Lyra? Tanong ko sa pagitan ng aking mga luha. Tumingin ang bata sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila mas matanda pa sa kanyang tunay na edad. Kasi ikaw lang ang nagbigay sa akin ng tinapay na hindi panis, ate. Sabi ng lola ko, ang taong mabait, hindi dapat hinahayaang mamatay sa dilim. Napatingin akong muli sa mansyon. Ang bawat ilaw doon ay simbolo ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan ko.
Ang Isabela na nangarap ng masayang pamilya ay naiwan na sa loob ng freezer na yon. Ang Isabela na nabulag ng pag-ibig ay patay na, kasama ng kanyang hindi na isilang na anak. Hinarap ko ang madilim na kalsada patungo sa slum area ng Manila kasama ang batang itinuring kong estranghero, ngunit siya palang magiging anghel ko. Sa bawat hakbang ko palayo, ang lamig sa aking puso ay napapalitan ng isang kakaibang init. Hindi init ng pag-ibig, kundi init ng isang panata. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong mga kasalanan? Elijah, bago ka lamunin ang sarili mong kadiliman. Wala na ang anak ko, Lira. Wala na ang kaisa-isang dahilan kung bakit gusto ko pang lumaban. Ang mga salitang ito ay hindi lumabas bilang isang sigaw, kundi isang tuyong bulong na tila galing sa ilalim ng lupa. Nagising ako sa isang silid na hindi ko kilala. Ang kisame ay gawa sa pinagtagni-tagning yero at karton, kung saan ang anino ng isang tumatagas na tubig ay gumuguhit ng mga mapanglaw na hugis. Ang hangin ay amoy usok, amoy basura, at amoy ng alat ng dagat mula sa malapit na baybay ng Maynila. Malayo, napakalayo sa amoy ng lavender at mamahaling pabango sa mansyon ng mga Monteverde. Naramdaman ko ang hapdi sa aking gitna, isang hungkag na pakiramdam na tila binutas ang aking pagkatao. Ang bawat pintig ng aking puson ay nagpapaalala sa akin ng init na nawala sa gitna ng yelo. Wala na ang munting buhay na yon. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang sariling ama na makita ang unang sinag ng araw. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na tila ba may mga kuko ng agila na bumabaon sa aking laman. Hinihiwa ang bawat himaymay ng aking puso. Naybela, uminom ka muna nito. Mainit pa ito. Lumingon ako ng bahagya at nakita si Lira. Hawak niya ang isang basong plastik na may lamang mainit na tubig at isang pirasong pandesal na halatang kanina pa nabili. Ang tawag niya sa akin, Naybela, ay tila isang kumpas ng tadhana. Sa gitna ng aking pagluluksa sa anak na hindi ko naisilang, isang batang lansangan ang nag-aalay sa akin ng titulong ina. Kinuha ko ang pandesal. Ang gaspang nito sa aking palad ay tila isang haplos ng katotohanan. Sa mansyon, ang mga tinapay namin ay galing pa sa mga mamahaling panaderya, ngunit bawat subo doon ay tila may kasamang lason ng pagpapanggap. Dito, sa ilalim ng barong-barong na ito, ang bawat kagat ay lasang buhay. Isang maalat na luha ang pumatak sa tinapay bago ko ito isinubo. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng busog, hindi sa tiyan, kundi sa kaluluwa. Biglang bumasag sa katahimikan ang malat na tunog ng isang lumang radyo mula sa kapitbahay. Patuloy pa ring pinaghahanap ang nawawalang fuunan ng Monteverde Food Corporation na si Isabela Monteverde. Ayon sa pahayag ng kanyang asawang si Elijah Monteverde, posibleng lumayas ang kanyang asawa kasama ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Dala ang malaking halaga ng pera mula sa kumpanya. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya Monteverde sa pagtataksil na ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang tawang yon ay unti-unting naging isang hagulgol na tila hayop na nasugatan. Napakagaling ni Elijah. Hindi lang niya ako pinatay, kinuha rin niya ang aking dangal. Ginawa niya akong kriminal sa mata ng publiko habang siya ang biktima. Ang bawat salitang lumalabas sa radyo ay tila mga bato na ipinupukol sa aking katawan, dinudurog ang anumang natitirang respeto ko sa pangalang Monteverde. Sinungaling silang lahat, Nay, madiing sabi ni Lira. Ang kanyang maliit na kamao ay nakakuyom. Nakita ko kung paano kanila itinapon. Huwag kang mag-alala, hindi kanila mahahanap dito sa amin. Dito, lahat kami ay walang pangalan. Tiningnan ko ang aking sarili sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Nakita ko ang isang babaeng hindi ko na makilala.
Ang aking mga mata ay lubog at puno ng pighati. Ang aking balat ay maputla at marumi. Ang mahaba at malasutla kong buhok na laging hinahangaan ni Ilaya ay nakabuhaghag at puno ng alikabok ng yelo. Kumuha ako ng isang kalawanging gunting na nakapatong sa ibabaw ng isang lumang cabinet. "Nay, anong gagawin mo?" Gulat na tanong ni Lyra. Hindi ko siya sinagot. Sa bawat kalos ng gunting sa aking buhok, naramdaman ko ang pagputol ng mga kadenang nagtali sa akin sa nakaraan. Ang mga hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga bahagi ng aking lumang sarili. Ang Isabela na naniwala sa mga fairy tale, ang Isabela na naging alipin ng pag-ibig, ang Isabela na hinayaang tapakan ng ibang tao ang kanyang halaga. Nang matapos ako, ang buhok ko ay hanggang balikat na lamang, hindi pantay at magulo. Hinubad ko ang aking gintong singsing na may diamante, ang simbolo ng aking kasal na tila naging isang posas. Lumapit ako sa bintana at walang pag-aalinlangang itinapon ang singsing sa gitna ng tumpok ng mga basura sa labas. Walang tunog ang pagbagsak nito, tila isang bituin na tuluyang namatay sa gitna ng pusali. Wala na si Isabela Monteverde. "Lyra?" Sabi ko habang nakatingin sa aking bagong anyo sa salamin. Ang aking boses ay wala ng panginginig. Ito ay naging kasing tigas na ng bakal. Mula ngayon, ako na si Bella, isang multo na maglalakad sa gitna ng mga buhay. Hinawakan ko ang kamay ni Lyra. Ang init ng kanyang palad ang naging tanging angkla ko sa mundong ito. Alam ko, ang daan patungo sa hustisya ay mahaba at puno ng tinik. Ngunit sa bawat pagpatak ng ulan sa aming yero, isang pangako ang nabubuo sa aking isipan. Hindi sapat ang mamatay sila, Elijah. Gusto kong makita kung paano mo dahan-dahang lulunukin ang bawat kasinungalingang itinanim mo hanggang sa ikaw mismo ang mabulunan sa sarili mong dumi. Ang kamay na dati ay humahawak ng milyon-milyong pisong tseke, ngayon ay punong-puno na ng kalyo at amoy ng bawang at sibuyas. Ang bawat lamat sa aking mga daliri ay tila isang mapa ng aking pakikipagsapalaran sa mundong hindi ko akalain na kakayanin kong tirhan. 5 taon na ang lumipas, 5 taon na ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa usok ng uling at ang bawat gabi ay nagtatapos sa pagod na likod. Ngunit ang aking puso ay hindi na kasing lamig ng dati. Nasa gitna ako ng ingay ng Quiapo, ang boses ng mga nagtitinda ng tela, ang hiyaw ng mga trooper ng jeep, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa labas ng simbahan ay naging musika na sa aking pandinig. Dito sa Lyra's Kitchen, isang maliit na karinderya na may mga upuang gawa sa kahoy at mesa na nakatabon ng makulay na linoleum, natagpuan ko ang tunay kong kaharian. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa malaking kawali ay tila isang kampana na tumatawag sa mga nagugutom na kaluluwa. Sa bawat pagsasaboy ko ng mantika at paghalo ng makulay na sarsa ng kare-kare, ibinibigay ko ang lahat ng aking pagmamahal. Ang bawat sangkap ay pinipili ko ng maigi. Ang mga mani ay kailangang bagong giling. Ang bagoong ay dapat may tamang balanse ng alat at tamis. Hindi lamang ito pagkain. Ito ang aking paraan ng pagpapagaling sa sarili. Nay Bella, 5 pang order ng espesyal na kare-kare sa table 4. Gutom na ang mga construction worker. Sigaw ng isang dalagita na may malapad na ngiti at maliliksing galaw. Si Lyra iyon. Hindi na siya ang batang lalamunan na nakita ko sa planta. 17 taon na siya ngayon, matangkad, at may mga matang puno ng pangarap. Siya ang naging katuwang ko sa bawat hirap. Siya ang nagturo sa akin na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa dami ng taong napapangiti mo sa isang mainit na mangkok ng sabaw. Coming, Lyra. Sabihan mo silang maghintay ng sandali. Bawal madaliin ang sarap. Sagot ko habang pinupunasan ng pawis sa aking noo gamit ang laylayan ng aking apron. Tiningnan ko ang paligid ng aking munting negosyo. Nakita ko si Aling Nena, ang matandang tindera ng isda, na masayang humihigop ng sabaw.
Nakita ko ang mga trooper na nagbibiruan habang kumakain. Lahat sila ay tinanggap ako ng walang tanong. Hindi nila alam na ang babaeng naghahain sa kanila ay ang patay na asawa ng isang bilyonaryo. Para sa kanila, ako lang si Bella, ang babaeng may mahiwagang kamay sa kusina. Ngunit sa gitna ng abalang hapon na yon, may isang bagay na kumuha ng aking atensyon. Sa pinakasukok na mesa, malapit sa kalsada, may isang lalaking nakaupo. Hindi siya katulad ng mga karaniwang customer ko. Nakasuot siya ng isang malinis na polo na tila mamahalin at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Hindi siya kumakain. Nakatitig lang siya sa akin habang dahan-dahang iniikot ang kanyang baso ng tubig. Naramdaman ko ang isang kakaibang kaba sa aking dibdib. Isang pakiramdam na tila may isang anino mula sa aking nakaraan na dahan-dahang lumalapit. Iniwas ko ang aking tingin at nagpatuloy sa pagluluto. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata sa aking likuran. Nang dumating ang takip silim at unti-unti nang nababawasan ang mga tao, tumayo ang lalaki. Lumapit siya sa counter kung saan ako nagliligpit ng mga gamit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang seryosong babala. "Masarap ang luto mo, Bella. May lasa ng alaala." Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, ngunit may kapangyarihan na tila nakakabasa ng aking mga lihim. "Salamat po. Balik kayo sa susunod." Sagot ko nang hindi siya tinitingnan ng diretso. Pilit kong pinatatatag ang aking boses kahit na ang aking mga kamay sa ilalim ng counter ay nanginginig na. Hindi siya umalis agad. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na parihabang papel mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na dumidikit sa plastik na linoleum ay tila isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Hindi kahabang-buhay na makakapagtago sa usok ng kusinang ito. Isabela Monteverde. Bulong niya na tila isang hangin na dumaan sa aking tainga. Napahinto ako. Ang pangalang iyon, ang pangalang 5 taon ko nang pilit na ibinabaon sa limot, ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng takot at pagtatanggol. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Ang aking boses ay naging paos na pakiusap. Hindi siya sumagot. Isang tipid ng ngiti lang ang ibinigay niya bago siya tumalikod at naglakad palayo. Nawawala sa gitna ng madilim na pasilyo ng Quiapo. Dahan-dahan kong kinuha ang papel na iniwan niya. Isa itong business card. Sa gitna ng puting papel, nakasulat sa itim na tinta ang isang pangalan na tila magpapabago muli sa aking tadhana. Attorney Rafael Quiñones. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang usok at mantika na kanina ay nagbibigay sa akin ng init ay tila nawala ng bisa. Sa likod ng business card, may nakasulat na maikling mensahe gamit ang isang sulat kamay na tila pamilyar. "Ang katarungan ay hindi hinihintay, Bella. Ito ay niluluto sa apoy ng katotohanan. Tawagan mo ako." Sino ang lalaking ito? At paano niya nalaman ng lihim na tanging niyang yelo at ang gabi lang ang nakakaalam? Ang katarungan ay hindi lang para sa mga mayayaman, Bella. Para rin ito sa mga taong ninakawan ng buhay, ng pangalan, at ng kinabukasan. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na gabi sa Quiapo. Nakatayo siya sa harap ng aking munting karinderya habang ang ulan ay malakas na bumubuhos at humahampas sa bubungang yero na lumilikha ng isang ingay na tila libu-libong maliliit na batong nahuhulog mula sa langit. Hindi ko siya tinawagan, ngunit bumalik siya. Dala ang isang payong na tila handang sumalungat sa anumang bagyo para lamang makausap ako. "Bakit ka narito? Sabi ko naman sa'yo, wala na ang babaeng hinahanap mo." Ang aking boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka ang pader na itinayo ko sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Hindi siya sumagot agad. Sa halip,
Lumapit siya sa isang bahagi ng aking kusina kung saan ang tubig ulan ay nagsisimula nang tumulo mula sa butas na bubong. Kinuha niya ang isang lumang timba at maingat na inilagay ito sa ilalim ng tulo. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa plastik na timba ay tila isang mabagal na pintig ng puso sa gitna ng katahimikan. Tinulungan ako ng tatay mo, si Don Vicente. Noong ako ay wala pang pangalan at wala pang pinag-aralan, simula niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tubig na naiipon. Scholar niya ako. Utang ko sa kanya kung nasaan ako ngayon. Kaya noong mabalitaan ko ang nangyari sa iyo, alam kong may mali. Ang anak ni Don Vicente ay hindi magnanakaw at lalong hindi siya basta-basta susuko sa buhay. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang pagbanggit niya sa aking ama ay tila isang susi na nagbukas sa isang baul ng mga alaalang matagal ko nang ibinaon. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga balikat. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging sandigan ni Lyra. Ako ang naging matatag. Pero sa harap ng lalaking ito na nakakaalam ng aking tunay na pagkatao, naramdaman ko ang kagustuhang maging mahina. Kahit sandali lang, lumapit si Rafael sa akin. Naamoy ko ang bango ng malinis na tela at ang lamig ng ulan na sumama sa kanyang aura. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila mag-aalinlangan pa sa simula. Ngunit dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na humarang sa aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa aking balat. Isang dampi na punong-puno ng respeto at isang uri ng pangakong hindi ko pa kayang pangalanan. Hindi kita pipiliting bumalik sa mundong yon, Isabela. O Bella. Kung ano man ang gusto mong itawag ko sa iyo, bulong niya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka na mag-isa. Nandito ako para maging kalasag mo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang init na dumadaloy mula sa kanyang mga mata ay tila unti-unting tunutunaw ang yelo na bumabalot sa aking kaluluwa mula pa noong gabi sa freezer. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi ko naramdaman na ako ay isang biktima. Naramdaman ko na ako ay isang babaeng karapat-dapat na protektahan. Bakit mo ito ginagawa? Mapanganib ang mga Monteverde, Rafael. Wala silang sinasanto. Ang aking boses ay halos isang bulong na lamang. Punong-puno ng pag-aalala para sa kanya. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mas mapanganib ang katarungang matagal na ikinulong. At tungkol sa mga Monteverde, mukhang ang kanilang palasyo ay nagsisimula na ring mabitak. Inilabas niya ang isang nakatuping pahayagan mula sa kanyang Amerikana. Inilatag niya ito sa ibabaw ng mesa kung saan ang ilaw mula sa isang lumang bumbilya ay nagbibigay ng madilaw na liwanag sa mga headline. Bumabagsak ang kanilang stocks. Ang mga investor ay nagsisimulang magtanong at ang pinakamalaki sa lahat, itinuro niya ang isang anyunsyo sa gilid ng pahina. Naghahanap sila ng bagong supplier para sa kanilang export division. Isang malaking bidding na gaganapin sa susunod na buwan. Ito ang kanilang huling alas para hindi tuluyang malubog sa utang. Tiningnan ko ang anunsyo. Ang logo ng Monteverde Food Corporation ay tila isang nanunuyang mukha ng demonyo. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking hawak sa laylayan ng aking apron. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Kahit na sa loob ko ay nagsisimula na ring mabuo ang isang mapanganib na ideya. Ang mga recipe mo, Bella, ang lasa na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Iyon ang hinahanap nila ngayon dahil ang kanilang mga produkto ay wala ng kaluluwa simula nang mawala ka. Sabi ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Maari mong bawiin ang lahat sa kanila, hindi sa pamamagitan ng baril, kundi sa pamamagitan ng kutsara at tinidor. Napatitig ako sa kawalan. Ang ingay ng ulan sa labas ay tila naging isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Nakita ko ang mukha ni Elia sa aking isipan, ang kanyang malamig na tawa
Habang isinasara ang pinto ng freezer, nakita ko ang mapang-aping na ngiti ni Doña Renata. Kaya ko ba? Tanong ko sa aking sarili. Ngunit ang aking mga mata ay nakatitig sa business card ni Rafael na nasa tabi ng pahayagan. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, ani Rafael, habang dahan-dahang humahakbang paatras patungo sa pinto. Pero tandaan mo, Bella, ang apoy sa iyong kusina ay mas malakas kaysa sa yelo na kanilang itinanim sa iyong puso. Nang makaalis siya, naiwan akong nakatayo sa gitna ng madilim na karinderya. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang ritmo ng ulan at ang dahan-dahang pag-apaw ng tubig sa timba. Kinuha ko ang pahayagan at naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Hindi ito takot. Ito ay pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang isang tanong na nagpalukso sa aking dugo. Ano ang gagawin ni Doña Renata kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang patay ay siyang hahawak sa hininga ng kanilang kumpanya? Walang kwenta. Ang sabi ko ay lutuin mo ang kare-kare na kasing sarap ng dati, hindi ang basurang ito na lasang karton at punong-puno ng extenders. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling porselanang plato sa sahig ng dining room ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon ng mga Monteverde. Ang sarsa ng pagkain ay tumalsik sa puting carpet, tila isang mantsa ng kahihiyan na hindi na mabubura. Nakatayo si Doña Renata sa kabisera ng mesa, nanginginig ang mga kamay sa galit, habang ang kanyang mukha ay kasing pula ng alak na nasa kanyang baso. Sa kabilang dulo, si Katrina ay nakaupo ng tuwid. Pilit na pinananatili ang kanyang poise, kahit na ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na rin sa inis. 5 taon na siyang nagsisilbing reyna ng bahay na ito, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang ang korona niya ay gawa lamang sa matatalim na tinik. Mommy, I did my best. I hired the most expensive chef from the hotel, but you keep comparing everything to her. Reklamo ni Katrina, ang kanyang boses ay mataas at puno ng pagmamataas. Patay na si Isabela. O baka naman nagpapakasarap na sa ibang bansa kasama ang kung sinong lalaki. Bakit ba kailangang maging anino pa rin na niya ang nagpapatakbo sa panlasa ninyo? Dahil ang aninong yon ang nagpayaman sa atin, Katrina, singhal ni Doña Renata. Humahampas ang kanyang abaniko sa mesa, isang ritmo ng desperasyon. Tingnan mo ang sales reports natin. Ang mga export partners natin sa Japan at Europe ay nagkakansela ng orders. Sinasabi nilang nag-iba ang lasa ng ating frozen meals. Wala na raw itong kaluluwa. At ikaw, bilang head ng marketing, ano ang ginagawa mo? Panay shopping at pag-aayos ng mukha. Sa gilid ng mesa, si Elijah ay nakaupo ng nakayuko. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang yelo sa loob nito ay dahan-dahang natutunaw. Katulad ng kanyang interes sa usapan ng 2 babae, ang kanyang mga mata ay namumula at may malalim na itim na bilog sa ilalim. Ang dating matikas na tycoon ay tila naging isang lantang gulay na dinidilig na lamang ng alak para manatiling buhay. Elijah, magsalita ka naman, bulyaw ni Katrina sa kanyang asawa. Sabihin mo sa mami mo na ginagawa natin ang lahat para isalba ang kumpanya. Dahan-dahang iniangat ni Elijah ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Katrina, ang babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng kalayaan at excitement. Ngunit ngayon, ang nakikita niya lang ay isang babaeng walang ibang alam, kundi ang magmando at gumastos. Masarap naman ang pagkain, ma. Paos na sabi ni Elijah bago muling uminom ng whiskey. Baka kailangan lang nating dagdagan ng asukal o kung anong pampalasa. Asukal? Tanga ka ba, Elijah? Galit na sabi ni Doña Renata. Ang kailangan natin ay ang timpla ni Isabela. Ang secret blend ng spices na siya lang ang nakakaalam. Nawala ang asawa mo. Nawala rin ang swerte ng kumpanyang ito. And look at you, panay inom. Nakalimutan mo na yata
na ang perang pambili mo ng alak na yan ay galing sa perang iniwan ng tatay ni Isabela. Tumayo si Elijah ng marahas, bahagyang napaatras ang kanyang upuan at lumikha ng isang nakakangilong tunog ng kahoy na kumakaso sa sahig. Huwag ninyong banggitin ang pangalan niya. Kayo ang may gusto nito, di ba? Sabi ninyo, mas magiging maayos ang buhay natin kapag wala siya. Ngayon, heto tayo. Namamatay sa yaman, pero nagugutom sa totoong pagkain. Lalabas na sana si Elijah nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya, hingal na hingal at may hawak na tablet. "Ma'am sir, may kailangan po kayong makita," sabi ng sekretarya. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Iniharap niya ang tablet sa kanila. Isang video sa social media ang nagba-viral. Pinapakita rito ang isang mahabang pila ng mga tao sa isang karenderya sa Quiapo. Ang mga tao ay nagkakagulo para sa isang putahe ng kare-kare. Isang food vlogger ang nagsasalita sa video. "Guys, hindi nyo paniniwalaan to. Ang lasa ng kare-kare rito sa Lira's Kitchen ay parang yung sikat na Monteverde brand nung araw. O baka mas masarap pa. May kung anong magic ang kamay ng may-ari nito." Nanlaki ang mga mata ni Doña Renata. Inagaw niya ang tablet at pinalapit ang video. Kahit malabo at nakatalikod ang babaeng nagluluto, ang bawat galaw nito sa harap ng malaking kawa ay tila isang pamilyar na sayaw na nakita na niya sa loob ng 10 taon. Impossible. Bulong ni Doña Renata. Naramdaman niya ang isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang batok. "Hindi maari." "Ano yan, ma? Isang hamak na karinderya sa Quiapo? Baka nagkataon lang," sabi ni Katrina. Bagaman ang kanyang boses ay nawalan na rin ng katiyakan. "Hindi nagkakamali ang dila ng mga tao, Katrina," sabi ni Doña Renata habang nakatitig sa screen. "At ang kompetisyon sa bidding sa susunod na buwan. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng karinderyang ito bago pa tayo tuluyang mawalan ng negosyo." Tumingin si Doña Renata sa kanyang bodyguard na nakatayo sa pinto. "Pumunta ka sa Quiapo. Alamin mo kung sino ang may-ari ng Lira's Kitchen. At kung maaari, dalhan mo ako ng isang order ng kanilang kare-kare. Ngayon din." Habang paalis ang bodyguard, naiwan ang tatlo sa gitna ng malamig na dining room. Ang bawat isa ay may sariling takot na kinakaharap. Si Elijah ay muling napaupo, nakatitig sa basag na plato sa sahig. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang mahinang tinig ni Isabela na nagtatanong, "Masarap ba ang luto ko, Elijah?" Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas. Tila nagbabadya ng isang malaking unos na babago sa lahat. Ang lason sa loob ng palasyong ito ay nagsisimula na ring lumabas at ang tanging gamot ay ang katotohanang matagal na nilang pilit na pinapatay. "Magkano ang buong karinderyang ito? Pangalanan mo ang presyo, bibilhin namin ang lahat pati na ang mga recipe nyo, tapos umalis na kayo sa lugar na ito." Ang boses na yon, na punong-puno ng kayabangan at kawalang galang, ay tila isang malakas na sampal na bumasag sa mapayapang umaga ng Quiapo. Katatapos ko lang maghain ng isang libreng mangkok ng mainit na sabaw para kay Tatay Isko, isang matandang namumulot ng dyaryo, nang huminto ang isang itim at makintab na sasakyan sa tapat ng aming pwesto. Lumabas ang 2 lalaking nakabarong. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa aming munting kainan na tila ba nakakita sila ng isang tumpok ng basura sa gitna ng kalsada. Nabitawan ko ang sandok na hawak ko. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang hudyat ng digmaan na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Nakita ko ang logo sa kanilang dibdib, isang borda ng gintong korona na may letrang M. Ang mga tauhan ni Doña Renata. Ang amoy ng kanilang mamahaling pabango ay tila lason na humahalo sa bango ng aking nilulutong pagkain. Hindi ipinagbibili ang karinderyang ito at lalong hindi ipinagbibili ang aming mga recipe. Ang aking boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit kong ikinukulong sa loob ng 5 taon. Iniwas ko ang aking muka at dahan-dahang itinaas ang aking bimpo para takpan ang kalahati ng aking pisngi. Kunwari ay pinupunasan ko lang ang pawis. "Huwag kang mapagmataas, Aling Bella," sabi ng isa pang lalaki habang dahan-dahang nilalapitan ang aking kalan. "Ang inaalok namin sa iyo ay sapat na para makabili ka ng isang disenteng bahay at makaalis sa mabahong lugar na ito. Ang utos ni Doña Renata ay hindi dapat binabaliwala." Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay sa ilalim ng counter. Ang bawat salita nila ay nagpapaalala sa akin kung paano nila ako itinuring na parang isang basahan na pwedeng itapon at bayaran na lang. Nakita ko si Lyra na nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kaba habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. Sabi nang hindi kami interesado, "Umalis na kayo bago ko patawagin ang mga tanod dito." Sigaw ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng tapang kahit na nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang maliliit na daliri. Tumawa ang lalaki, isang tawang puno ng pangungutya. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang itinulak ang isa sa aming mga silya na lumikha ng isang nakakangilong tunog ng kahoy na kumakasos sa magaspang na sahig. "Matapang ang bata mo, Hasimo. Baka gusto niyo ring makita kung gaano katapang ang mga bulldozer namin kapag nalaman ng munisipyo na wala kayong tamang permit dito." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Ang kawalang katarungang ito, ang paggamit ng kapangyarihan para gipitin ang mga maliliit, ay ang mismong dahilan kung bakit ako namatay noon. Ngunit bago pa makasagot ang mga lalaki, isang mahinahon ngunit matalim na boses ang narinig mula sa likuran nila. Ang Lyra's Kitchen ay may kumpletong business permit, sanitary clearance at legal na proteksyon sa ilalim ng aking law firm. Kaya kung balak nyo silang takutin, siguraduhin nyo muna na handa ang inyong kumpanya sa isang multi-million peso lawsuit para sa harassment at grave coercion. Si Rafael, nakatayo siya roon, hawak ang kanyang briefcase, ang kanyang tindig ay tila isang pader na bakal na humarang sa pagitan namin at ng mga lobo ng Monteverde. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang salamin ay tila nagbibigay sa kanya ng isang aura ng katarungan na hindi pwedeng tapatan ng anumang ginto. Napaatras ang mga tauhan ni Doña Renata. Kilala nila si Rafael Quiñones, ang abogadong walang kinatatakutan. Sa loob ng ilang sandali, ang kapalaluan sa kanilang mga muka ay napalitan ng pag-aalinlangan. "Attorney Quiñones, trabaho lang po ito. May utos lang ang management." Depensa ng isa sa kanila habang dahan-dahang umaatras patungo sa kanilang sasakyan. "Sabihin niyo sa management niyo," ani Rafael, ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala, "na ang katarungan ay hindi nabibili sa palengke at ang babaeng ito ay hindi niyo pwedeng hawakan." Nang makaalis ang itim na sasakyan, naiwan ang katahimikan na tila ba isang mabigat na kumot na bumalot sa amin. Napaupo ako sa silya, ang aking mga binti ay tila naging parang jelly. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking palad. Si Lyra. "Nay, huwag kang matakot. Nandito tayo. Hindi tayo aalis," bulong ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang batang ito, na wala namang kinalaman sa aking nakaraan, ay handang itaya ang lahat para sa akin. Tumingin ako kay Rafael. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang inilapag ang isang puting envelope sa ibabaw ng mesa. "Ito na ang pagkakataon mo, Bella. Ang bidding para sa bagong food supplier ng Monteverde. Hindi ka na kailangang magtago. Gamitin mo ang iyong galing para ipakita sa kanila na ang lasang hinahanap nila ay ang lasang kinuha nila sa iyo." Dahan-dahan kong kinuha ang envelope. Naramdaman ko ang gaspang ng papel sa aking mga daliri. Sa loob ng 5 taon, ang tanging hinahangad ko
ay katahimikan. Pero na-realize ko ngayon, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Hanggat sila ay nasa itaas, laging may aninong hahabol sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking kusina. Kinuha ko ang aking paboritong kutsilyo at ang lumang diary ng aking ama. Ang bawat pahina nito ay puno ng mga lihim ng lasa at pagmamahal. "Lira, ihanda mo ang mga gamit natin," sabi ko. Ang aking boses ay wala ng panginginig. Ito ay naging kasing talim na ng aking kutsilyo. "Sasali tayo sa bidding." "Nay, sigurado ka po?" tanong ni Lira na may halong gulat at saya. "Oo, pero hindi tayo sasali bilang biktima," sabi ko habang isinusulat ang aking pangalan sa bidding form. Sa bahagi kung saan dapat nakasulat ang pangalan ng kumpanya, hindi Lira's Kitchen ang isinulat ko. Sa halip, gamit ang isang matapang at dambuhalang sulat kamay, isinulat ko ang mga salitang magpapayanig sa pundasyon ng mansyon ng mga Monteverde, kusinera ng hustisya. Ang panulat ko ay bumakat sa papel, tila isang selyo ng aking panata. "Sa susunod na magkita tayo, Doña Renata, hindi na ako ang babaeng pwedeng ikulong sa freezer. Ako na ang apoy na tutupok sa inyong lahat." Ang bango ng kumukulong sabaw na may halong tamis at asim ng hinog na bayabas ay dahan-dahang pumupuno sa malawak at napakalinaw na kusina ng Manila Grand Hotel. Malayo ang lugar na ito sa mausok na kalsada ng Quiapo. Dito, ang bawat gamit ay gawa sa kumikinang na stainless steel at ang bawat kilos ng mga tagapagluto ay tila isang maingat na sayaw. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, nakatayo ako na may suot na puting uniforme at isang itim na maskara na tumatakip sa kalahati ng aking mukha. Sa aking dibdib, ang nakasulat sa aking name tag ay hindi Bella, kundi ang titulong nagpatahimik sa lahat ng naroon, kusinera ng hustisya. "Nay, ayan na sila. Nagsisimula na ang mga hurado," bulong ni Lira sa aking tabi. Nakasuot din siya ng uniforme, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halo-halong kaba at pag-asa. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking mga palad habang hawak ko ang sandok. Sa labas ng malaking salamin na naghihiwalay sa kusina at sa grand ballroom, nakita ko sila. Nakaupo sa gitna ng mahabang mesa si Doña Renata, suot ang kanyang mga perlas na tila mga simbolo ng kanyang kapangyarihan. Sa tabi niya ay si Katrina na abala sa pag-aayos ng kanyang labi habang nakatingin sa kanyang maliit na salamin. At si Elijah, ang lalaking dati ay tinitingnan ko ng may pag-ibig, ngayon ay nakaupo ng parang isang estatwa, walang buhay at tila lunod sa sariling isipan. Ilabas na ang sinigang na hipon sa bayabas. Ang aking boses ay matatag, isang utos na walang puwang para sa pagkakamali. Dahan-dahang inilabas ng mga waiter ang aming mga mangkok. Ang bawat isa ay may takip na pilak na nagpapanatili sa init at bango ng pagkain. Habang naglalakad sila patungo sa mesa ng mga Monteverde, naramdaman ko ang bawat tibok ng aking puso, mabigat, mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa huling hatol. Nakita ko ang sandali nang buksan ng waiter ang takip sa harap ni Doña Renata. Ang usok na lumabas mula sa mangkok ay tila isang mahiwagang kamay na humaplos sa kanyang mukha. Nakita ko ang bahagyang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagkabagot ay biglang nanlaki. Kinuha niya ang kutsara, dahan-dahan, tila may pag-aalinlangan. Kumuha siya ng kaunting sabaw at inilapit ito sa kanyang mga labi. Sa sandaling lumapat ang sabaw sa kanyang dila, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kutsara na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig na lumikha ng isang matunog na alingawngaw ng bakal sa gitna ng tahimik na bulwagan. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng telang nakatakip sa mesa.
Sa kanyang isipan, alam ko, naglalakbay siya pabalik sa nakaraan. Sa mga gabing ipinagluluto ko siya ng eksaktong timplang ito para lamang makuha ang kanyang munting pagsang-ayon. Who cooked this? Sino ang nagluto nito? Ang sigaw ni Doña Renata ay bumasag sa katahimikan, punong-puno ng desperasyon at isang uri ng takot na hindi niya maitago. Hindi siya naghintay ng sagot. Tumayo siya ng marahas, halos maitumba ang kanyang upuan at naglakad patungo sa direksyon ng kusina. Sumunod sa kanya si Elijah na tila nagising mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang figura sa likod ng salamin. Bumukas ng malakas ang pinto ng kusina. Pumasok si Doña Renata na tila isang bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Naghahanap ng isang katotohanang matagal na niyang pinatay. Ikaw, magpakita ka sa akin. Sigaw niya habang nakaturo sa akin. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang makita niya ang itim na maskara na tumatakip sa aking mukha. Nakita ko rin si Elijah na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas. Tila may gustong sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Ang lasang iyon, hindi maaaring magkamali ang dila ko. Iyon ang timpla ni Isabela. Bulong ni Doña Renata, ang kanyang boses ay nanginginig. Sino ka? Bakit mo alam ang sikreto ng pamilyang ito? Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa ilalim ng aking maskara. Inabot ko ang tali nito sa likod ng aking ulo. Ang bawat segundo ng pagkalas ng buhol ay tila isang taon ng paghihintay. Nang tuluyan ng mahulog ang maskara sa sahig, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Ang lasa ay hindi sikreto, Doña Renata. Ito ay alaala ng isang taong sinubukan ninyong ibaon sa yelo. Ang aking boses ay kasing lamig ng gabi ng aking kamatayan. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Renata. Tila inaatake ng puso sa gitna ng matinding pagkagulat. Napaurong naman si Elijah. Ang kanyang tuhod ay nanginig at halos mawalan ng balanse. Ang mukha niya ay puno ng isang uri ng pighati na tila ngayon lang niya naramdaman. Isang halo ng pagsisisi at matinding kilabot. Isabela, usal ni Elijah. Ang kanyang boses ay isang paos na hiling. Buhay ka. Ikaw nga ba talaga yan? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Walang bakas ng pag-ibig sa aking mga mata. Tanging ang malalim at madilim na hukay ng aking mga pinagdaanan. Ang Isabela na pinatay ninyo ay wala na rito, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay tila paghampas ng hustisya sa kanilang mga mukha. Ang kaharap ninyo ngayon ay ang babaeng hahawak sa huling hininga ng inyong kumpanya. Namatay ako sa lamig ng inyong pagtataksil, pero nabuhay ako sa init ng katarungan. Sa kabilang dulo, nakita ko si Katrina na pumasok din sa kusina. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit at inggit. Mabilis siyang lumapit kay Elijah at humawak sa braso nito, tila binabakuran ng kanyang pag-aari. Hindi maaari, isang impostora yan. Patay na si Isabela. Sigaw ni Katrina, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi ko siya pinansin. Nanatili ang aking tingin kay Doña Renata na ngayon ay tila lumiit sa aking paningin. Ang dating makapangyarihang reyna ay mukha na lamang isang matandang babaeng naliligaw sa sarili niyang kasinungalingan. Hindi pa tapos ang ating pagsasama, Doña Renata. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng luha ng takot. Dahil ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang, naiwan silang tatlo na nakatayo sa gitna ng kusina, habang ang bango ng sinigang ay tila naging isang amoy ng parusa na hindi nila matatakasan. Hindi sapat na nabuhay ka, Isabela, dahil sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang batang pulubi ang magliligtas sa'yo. Dudurugin ko ang lahat ng mahahalaga sa'yo hanggang sa ikaw mismo ang magmakaawa na sana ay natuluyan ka na lang sa freezer na yon. Ang boses ni Katrina
ay parang isang matalim na bubog na kumaskas sa aking pandinig sa loob ng madilim na parking lot ng hotel. Katatapos lang ng komprontasyon sa kusina at habang papunta kami ni Lyra sa sasakyan ni Rafael, hinarang kami ng babaeng dati ay itinuring kong kapatid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pekeng ngiti, ngayon ay baluktot sa matinding galit at inggit. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, tila isang sumpa na ibinubuga sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang takot na pilit kong ibinaon sa loob ng 5 taon ay muling kumabog sa aking dibdib. Tila isang bilanggo na pilit kumakawala. Napatingin ako kay Lyra na ngayon ay nakakuyom ang mga palad. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. Ang banta ni Katrina ay hindi para sa akin. Ito ay para sa batang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Huwag mong susubukan, Katrina. Ang aking boses ay naging paos na babala. Ngunit sa loob ko ay tila gumuho ang isang bahagi ng aking lakas. Tapos na ang panahon na kaya niyo akong saktan nang walang ganti. Talaga? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nawala ang kaisa-isang bagay na nagpapatibay sa'yo. Tumawa si Katrina, isang tawang walang kaluluwa, bago siya sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan at mabilis na pinaandar ito na nag-iwan ng amoy ng sunog na goma sa paligid. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng semento, tila isang estatwa na unti-unting nagkakabitak-bitak. Naramdaman ko ang isang mainit na haplos sa aking likuran. Bella, huminga ka. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Ang boses ni Rafael ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang uri ng katatagan na matagal ko nang hindi nararanasan mula sa isang lalaki. Hindi ito ang mapanlinlang na proteksyon ni Elijah, kundi isang tapat at malalim na pag-aalaga. Nang makarating kami sa aming maliit na karenderya sa Quiapo, ang ulan ay nagsimula nang pumatak, dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang malakas na buhos na humahampas sa aming yero. Pumasok kami sa loob, kung saan ang amoy ng bawang at tuyong kahoy ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Pinaupo ako ni Rafael sa isang lumang upuan at kumuha siya ng isang malinis na bimpo. Hayaan mong tulungan kita, bulong niya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang aking mga kamay na nanginginig pa rin. Ang bawat haplos niya ay maingat. Tila ba isa akong mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad na dumidikit sa aking balat. Isang pakiramdam na tila unti-unting nagbubura sa alaala ng yelo sa aking mga buto. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Maari kang mapahamak. Alam mo kung gaano katuso si Katrina at ang mga Monteverde. Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Tumigil siya sa pagpunas at hinawakan ang aking mga kamay ng mas mahigpit, ngunit may lambing. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang mula sa akin, sapat na para maramdaman ko ang kanyang hininga na amoy kape at ulan. Dahil noong nawala ka, Isabela, tila nawalan din ng kulay ang mundong ipinangako ko sa tatay mo na babantayan ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. Hindi lang ito dahil sa utang na loob. Ginagawa ko ito dahil hindi ko kayang makita kang nasasaktan muli. Hayaan mo akong maging sandigan mo kahit sa pagkakataong ito lang. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na pumatak sa aking pisngi. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan ko na kung paano ang pakiramdam ng mahalin at pahalagahan ng walang kapalit. Ang distansya sa pagitan namin ay tila nawala at sa isang sandali, ang ingay ng ulan sa labas ay naging isang malambing na musika na bumabalot sa aming dalawa. Ibinaba ko ang aking ulo sa kanyang balikat
At naramdaman ko ang kanyang mga braso na pumalibot sa akin. Isang yakap na hindi nakakasakal, kundi isang yakap na nagbibigay ng kalayaan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang marinig namin ang isang malakas na paghampas sa aming pintuang kahoy. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang kapitbahay. Ito ay isang marahas na tunog na tila may gustong sumira sa aming tanging kanlungan. Mabilis na tumayo si Rafael at hinarangan ako. "Sino yan?" Sigaw niya. Nang buksan ang pinto, tumambad ang tatlong lalaking nakauniporme ng pulis kasama ang isang abogadong kilala ko bilang kanang kamay ni Doña Renata. "Isang warrant of arrest para sa batang si Lyra," sabi ng opisyal. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Inaakusahan siya ng pagnanakaw ng isang mamahaling alahas mula sa Manila Grand Hotel kanina lamang. May mga testigo at ebidensyang nagtuturo sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata. Napatingin ako kay Lyra na ngayon ay nakatayo sa sulok. Maputla ang muka at puno ng kilabot. "Hindi totoo yan. Yan. Hindi nagnanakaw ang anak ko." Sigaw ko. Pilit na humaharang sa mga pulis. Ngunit mabilis nilang itinulak ang aming mga mesa na lumikha ng isang nakakangilong tunog ng kahoy na kumakasos sa sahig. Hinawakan nila ang braso ni Lyra na nagsimula ng umiyak ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na tila humihingi ng saklolo. "Nay! Nay! Wala akong kinuha. Nay! Tulong!" Ang boses ni Lyra ay tila isang kutsilyong humihiwa sa aking kaluluwa. Hahabulin ko sana sila, ngunit pinigilan ako ni Rafael. "Bella, huwag. Mag-iingat ka. Baka ikaw naman ang isunod nila. Hayaan mo ako ang sumama sa kanila sa istasyon. Kukunin natin siya. Pangako." Naiwan akong nakatayo sa gitna ng ulan na pumapasok mula sa nakabukas na pinto. Nakita ko ang sasakyan ng pulis na dahan-dahang lumalayo. Ang pulang ilaw nito ay tila isang babala ng nagbabadyang panganib. Naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Ang banta ni Katrina ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang simula ng isang madugong laban kung saan ang buhay ng aking anak ang nakataya. Paano ko lalabanan ang mga taong ang laro ay kamatayan kung ang tanging sandata ko ay ang aking mga kamay na marunong lamang magbigay ng buhay? Ang katarungan ay hindi natutulog, Katrina. Maaring nabaon ito sa yelo ng 5 taon, pero ngayong gabi, magsisilbi itong apoy na tutupok sa lahat ng inyong kasinungalingan. Nakatayo ako sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo ng presinto, kung saan ang amoy ng lumang papel at sigarilyo ay humahalo sa amoy ng takot. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang mabigat na tunog ng kampana na nagbabadya ng katapusan. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Lyra. Nakaupo siya sa loob ng isang maliit na selda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga rehas na bakal. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha, tila isang munting ibon na binali ang mga pakpak. "Nay, Nay, iligtas mo ako." Ang paos na sigaw ni Lyra ay tila isang karayom na direktang tumusok sa aking puso. Bago ko pa man mahawakan ang kanyang mga kamay, isang pamilyar at nakakairitang tunog ng sapatos na may mataas na takong ang umalingaw-ngaw sa likuran ko. Ang bawat pagtama ng takong sa sahig ay tila isang insulto sa aking pagkatao. Lumingon ako at nakita si Katrina. Suot ang kanyang mamahaling bestida, may hawak na designer bag at may ngiting tila nanalo na sa isang malaking pustahan. "Masyado ka kasing kampante, Isabela. Akala mo ba ay hahayaan lang namin na sirain mo ang pangalan ng mga Monteverde?" Ang boses ni Katrina ay puno ng pagyayabang. "Ang batang iyan ay magnanakaw. Katulad mo na magnanakaw ng atensyon ng pamilyang hindi naman para sa'yo. Bagay lang sa kanya ang mabulok sa likod ng mga rehas." Sa isang iglap, tila nagdilim ang aking paningin. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, at ang 5 taon ng aking pananahimik
ay sumabog sa aking dibdib. Lumapit ako sa kanya ng mabilis at bago pa siya makaiwas, ang aking palad ay lumapat ng buong lakas sa kanyang makinis at mapuputing pisngi. Ang tunog ng aking kamay na humampas sa kanyang balat ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napalingon ang ulo ni Katrina sa tindi ng lakas ng sampal. Napatitig si Katrina sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa namumulang bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at tila isang hayop na handang manakmal. You dared to touch me? Isang hamak na kusinera lang ang tingin mo sa sarili mo, pero nagagawa mong saktan ang asawa ng isang Monteverde. Rito ni Katrina, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pait. Pulis! Pulis! Sinasaktan ako ng babaeng ito. Idagdag niyo ito sa kaso niya. Ngunit bago pa makalapit ang mga opisyal, si Rafael ay pumasok sa silid. Ang kanyang tindig ay mas matigas pa sa pader ng presinto at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na digital recorder at ilang mga papeles na selyado ng korte. Huwag kang masyadong maingay, Katrina. Baka ang boses mo ang huling marinig ng publiko bago ka tuluyang mabulok sa kahihiyan. Ang boses ni Rafael ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Inilapag ni Rafael ang recorder sa ibabaw ng mesa ng investigador. Sa isang pindot, ang katahimikan ng presinto ay binalot ng isang boses na tila galing sa hukay. Iyon ang boses ni Elijah at Doña Renata, 5 taon na ang nakalilipas, ang mismong gabi ng aking kamatayan. Siguraduhin mong malinis ang lahat, Elijah. Pagkatapos ng party na ito, hinding-hindi na muling magpapakita si Isabela. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila mga patak ng lason na unti-unting lumalamon sa mukha ni Katrina. Ang kanyang kulay ay nagbago mula sa pula patungong abo. Ang mga pulis na naroon ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagdududa at gulat. Ang recorder na ito ay nakuha mula sa lumang cellphone ni Isabela na itinago ni Lyra sa loob ng 5 taon. Paliwanag ni Rafael habang nakatingin ng diretso sa mata ni Katrina. At tungkol sa alahas na sinasabi mong ninakaw ni Lyra, narito ang footage mula sa kabilang anggulo ng CCTV ng hotel na hindi nyo nakuha. Malinaw na makikita rito na ang sarili mong tauhan ang nagbulsa ng kwintas sa bag ni Lyra habang abala ang lahat. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang martilyo na dumudurog sa mga kadenang nakagapos sa amin ni Lyra. Tumingin ako kay Katrina na ngayon ay tila isang basang sisiw na wala nang mapagtataguan. Hindi pa kami tapos, Katrina, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng awtoridad. Ang diary na ninakaw niyo sa akin? Hindi lang yon puno ng recipes. Nakasulat doon ang mga account numbers ng trust fund ng tatay ko na matagal niyo nang gustong makuha. Pero ang hindi niyo alam, ang bawat transaksyong ginawa niyo, gamit ang perang iyon, nang wala ang pirma ko ay isang kaso ng malaking panloloko at money laundering. Nanginig ang mga labi ni Katrina. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho. Sa utos ng Chief of Police, dahan-dahang binuksan ang selda ni Lyra. Ang kalansing ng bakal na nagbubukas ay tila isang musika ng kalayaan sa aking pandinig. Mabilis na tumakbo si Lyra palabas at yumakap sa akin ng mahigpit. Nay, salamat po. Akala ko hindi na ako makakalabas. Hagulgol ng bata, habang isinusubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. Shh! Tapos na ang takot, anak. Nandito na si nanay. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang aking mga mata ay nakatitig pa rin kay Katrina, na ngayon ay pilit na inilalayo ng kanyang abogado. Lumabas kami ng presinto na magkakahawak kamay. Ako, si Lyra at si Rafael. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa
at mas madaling langhapin. Ngunit bago kami makasakay sa sasakyan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa aming tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Elijah. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa isang mahabang pakikipagdigma. Gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. "Isabela, please!" Yusal niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila huli na para sa lahat. "Kailangan nating mag-usap. Si Mommy." Inatake siya muli. Hinahanap ka niya. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Ang lalaking ito, na dati ay sentro ng aking mundo, ay mukha na lamang isang estranghero sa aking paningin. "Wala na kaming pag-uusapan ng pamilya mo, Elijah." Ang aking boses ay kasing tigas ng yelo. "Ang tanging komunikasyong matatanggap niyo mula sa akin ay ang mga papeles mula sa korte. Maghanda na kayo dahil ang lahat ng kinuha niyo sa akin, ang pera, ang dangal, at ang 5 taon ng buhay ko, ay babawiin ko ng may kasamang interes." Pinaandar ni Rafael ang sasakyan. Iniwan si Elijah na nakatayo sa gitna ng kalsada, mag-isa at wasak. Habang papalayo kami, naramdaman ko ang paghawak ni Lyra sa aking kamay. "Nay, tapos na po ba talaga?" tanong ni Lyra. "Hindi pa, anak." Sagot ko habang nakatingin sa malayo, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tayo ang tumatakbo. Sila naman ang matatakot sa bawat pagdilim ng gabi. Isang bagong laban ang magsisimula sa susunod na araw. At alam ko, ang huling halakhak ay hindi magmumula sa mansyon, kundi mula sa puso ng isang babaeng nagmula sa apoy at yelo. Akala mo ba, hahayaan kitang bumalik sa kanya? Akala mo ba, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, papayag akong maging basura na lang na itatapon mo sa gilid ng kalsada? Ang boses ni Katrina ay tila isang bulkan na sumabog sa loob ng malamig at malawak na sala ng mansyon. Nakatayo siya sa harap ni Elijah. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Hawak niya ang isang basag na picture frame, ang larawan nila noong kanilang kasal, na ngayon ay may malaking lamat sa gitna, tila isang propesiya ng kanilang nalalapit na pagbagsak. "Katrina, tumigil ka na. Wala na tayong laban," sagot ni Elijah. Ang kanyang boses ay walang buhay, tila isang taong pagod ng mabuhay. Buhay si Isabela. Hawak niya ang lahat ng ebidensya. Kung hindi ako hihingi ng tawad sa kanya, makukulong tayong lahat. Isang tawang puno ng pait at kabaliwan ang kumawala sa mga labi ni Katrina. "Hihingi ng tawad? Elijah, hindi ka ba nakakaintindi? Ang pera lang niya ang habol mo. Pero ako, hindi ako papayag na bumagsak ng mag-isa. Kung lulubog ang barkong ito, isasama ko kayong lahat sa ilalim ng dagat." Kinabukasan, ang buong bansa ay nagising sa isang balitang yumanig sa mundo ng negosyo. Nagpatawag ng isang press conference si Katrina Reyes Monteverde. Sa harap ng daan-daang kamera at mikropono, umupo siya na tila isang biktima. Ang kanyang mga mata ay namumumugto sa pekeng luha, ngunit ang kanyang boses ay matatag at puno ng lason. "Ako po ay biktima rin simula niya." Ang kanyang boses ay nanginginig para sa dramatiko epekto. "Biktima ng isang pamilyang sakim sa kapangyarihan. Ang aking biyenan, si Doña Renata Monteverde, at ang aking asawa, si Elijah, ang nagplano ng lahat. Sila ang nagtangkang pumatay kay Isabela Monteverde. 5 taon na ang nakalilipas para makuha ang kanyang mana. Handa akong tumestigo laban sa kanila kapalit ng proteksyon ng gobyerno." Ang bawat pagpitik ng mga kamera ay tila mga kidlat na kumukuha ng larawan ng kanilang kahihiyan. Sa isang iglap, ang pangalang Monteverde, na dati ay simbolo ng yaman at respeto, ay naging simbolo ng krimen at pagtataksil. Ang mga stock market ay gumuho. Ang halaga ng kanilang kumpanya ay bumagsak na tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon.
Ang mga bangko ay mabilis na nag-freeze ng kanilang mga asset. Ang palasyo na kanilang itinayo, gamit ang kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Sa isang pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa Maynila, nakahiga si Doña Renata. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Isang stroke ang tumama sa kanya nang marinig niya ang balita. Ang dating makapangyarihang reyna ay isa na lamang gulay na nakahiga sa puting kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, puno ng galit na hindi na niya mailabas. Ang tanging musika sa silid ay ang mabagal at walang emosyong tunog ng heart monitor na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang imperyo. Walang bumibisita, walang kamag-anak, tanging ang malamig na tingin ng mga nurse na binabayaran para linisin ang kanyang dumi. Si Elijah naman ay nagpalaboy-laboy. Pumasok siya sa isang mamahaling bar kung saan dati ay palagi siyang may sariling mesa. Ngunit ngayon, ang mga dating kaibigan ay umiiwas ng tingin. Ang mga waiter ay nagbubulungan. Nang umorder siya ng isang bote ng pinakamahal na alak, isang malamig na boses ang nagsabi sa kanya, "Paumanhin po, sir, pero hindi na po namin kayo pwedeng bigyan ng pautang." Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa kabilang mesa. Lumabas siya ng bar, sinalubong ng malamig na hangin ng gabi, mag-isa at wasak. Samantala, sa Quiapo ang amoy ng bagong saing na kanin at ginigisang bawang ay pumupuno sa hangin. Sa loob ng Lira's Kitchen, isang maliit na telebisyon sa sulok ang nagpapakita ng nagkakagulong balita tungkol sa mga Monteverde. Nakita ko ang mukha ni Katrina na umiiyak. Ang gusali ng kanilang kumpanya na pinapalibutan ng mga raliista. Dahan-dahan akong lumapit sa telebisyon. Tinitigan ko ang kaguluhan sa screen, ang pagbagsak ng mga taong sumira sa aking buhay. Ngunit wala akong naramdamang saya. Wala akong naramdamang tagumpay. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na kapayapaan. Pinatay ko ang telebisyon. Ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. At ang tanging natira ay ang mahinang tunog ng aming pag-uusap. Nakaupo sa isang mesa si Rafael, tinuturuan si Lyra sa kanyang assignment sa kolehiyo. Ngumiti ako. Ang mundong binuo nila ay gumuho, ngunit ang mundong itinayo ko mula sa abo ay buo at matatag. Lumapit ako sa kanila. May dalang isang mangkok ng mainit na sopas. "Bella?" tawag ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal na hindi na nangangailangan ng maraming salita. "Tapos na ang lahat. Malaya ka na." Ngumiti ako. Alam ko. Nang gabing iyon, habang kami ay nagliligpit, lumapit si Rafael sa akin. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang mamahaling singsing na may diamante. Ito ay isang maliit na singsing na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng damo, halatang gawa ng isang bata. "Ginawa ito ni Lyra kaninang hapon," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sabi niya, ito raw ang pinakamahalagang bagay na maibibigay niya sa atin. "Bella, Isabella, gusto mo bang bumuo ng isang pamilyang hindi na susukat sa yaman, kundi sa pagmamahal na niluluto natin sa bawat araw?" Tumingin ako sa singsing. Simple, hindi perpekto, ngunit puno ng katotohanan. Tumingin ako kay Rafael, ang lalaking naging anino ko sa dilim at naging liwanag ko sa gitna ng bagyo. Ang aking mga luha ay nagsimulang pumatak, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaligayahan. Hindi ko na kailangan pang sumagot. Ang aking ngiti at ang dahan-dahan kong pagtango ay sapat na para malaman niya na ang puso kong minsang nagyelo ay handa ng muling magmahal. Ang amoy ng laysol at gamot ay humahalo sa hangin, isang amoy na sumisimbolo sa paghihintay at pagtatapos. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng isang pampublikong ward sa isang bahay kalinga, malayo sa karangyaan ng mga pribadong ospital kung saan dati nagpapagaling si Doña Renata. Ang ingay mula sa mga pasyenteng umuubo
At ang malamyos na pag-iyak mula sa kabilang silid ay tila isang malungkot na musika na bumabalot sa buong lugar. Ito ang lugar kung saan dinadala ang mga taong wala ng pamilyang kumakalinga. Isang lugar na minsang ikinutya ni Doña Renata na paglalagyan niya sa aking mga magulang kung nabubuhay pa sila. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang tunog ng lumang bisagra ay tila isang ungol ng paghihirap. Sa loob ng maliit at masikip na silid, nakita ko siya. Nakaupo sa isang lumang wheelchair na kaharap sa bintanang rehas, ang babaeng dati ay tinitingala ng lahat. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos sa parlor, ngayon ay puti na at manipis. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga diamanteng singsing, ngayon ay payat na at nakapatong lang sa kanyang kandungan. Ang tanging gumagalaw sa kanya ay ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng isang uri ng kalungkutan na mas malalim pa sa karagatan. Hindi niya ako napansin. Nakatitig lang siya sa labas, sa isang puno ng kalachuchi na unti-unting nalalagas ang mga bulaklak. Dala ko ang isang maliit na lalagyan ng pagkain. Dahan-dahan akong lumapit at inilapag ito sa maliit na mesa sa kanyang tabi. Ang bango ng mainit na kare-kare ay dahan-dahang pumuno sa silid. Sa amoy na yon, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya nang makita niya ako. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Tila may gusto siyang sabihin ngunit walang boses na lumalabas. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at gumuhit sa kanyang kulubot na pisngi. Kumuha ako ng isang kutsara at sinandok ang sabaw. Inilapit ko ito sa kanyang bibig. Sa simula, umiling siya. Tila isang bata na tumatanggi sa gamot. Ngunit hindi ako umalis. Hinintay ko lang siya. Ang aking mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Nang sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig, dahan-dahan kong isinubo sa kanya ang pagkain. Ang bawat subo ay tila isang ritual. Ang babaeng nagtangkang patayin ako sa gutom at lamig. Ngayon ay pinapakain ko mula sa aking mga kamay. Hindi na kita kinamumuhian, Doña Renata. Bulong ko, ang aking boses ay malambing at puno ng pagpapatawad. Dahil ang pagkamuhi sa iyo ay nangangahulugang may puwang ka pa rin sa aking puso. At ang puso ko, puno na ito ngayon. Wala nang lugar para sa iyo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid. Hindi ko na kailangan pang lumingon. Alam kong ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pagsisisi na habang buhay niyang dadalhin. Kinabukasan, pumirma ako sa huling mga papeles. Ang diborsyo ko kay Elijah ay pinalna. Ayon kay Rafael, si Elijah ay nahatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong para sa attempted murder at fraud. Si Katrina, bilang state witness ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit ang kanyang pangalan at reputasyon ay habang buhay nang nadungisan. Hindi ako pumunta sa huling pagdinig. Hindi ko na kailangan pang makita ang kanilang mga muka. Ang katarungan ay hindi na isang bagay na kailangan kong ipaglaban. Ito ay naging isang bagay na kusa nang dumating. Lumabas ako ng law office ni Rafael at sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Nakita ko si Lira na naghihintay sa akin sa labas. May dalang isang pumpo ng mga bulaklak ng sampagita. "Nay, para sa'yo," sabi niya. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng umaga. "Para sa iyong bagong simula." Hinakap ko siya ng mahigpit. Ang batang ito na iniligtas ko mula sa gutom. Ang siya palang magliligtas sa aking kaluluwa. "Tara na anak," sabi ko habang magkahawak kamay kaming naglalakad. Marami pa tayong lulutuin para sa mga nagugutom. Habang naglalakad kami palayo, napatingin ako sa aming anino sa semento. Dati, isa lang akong anino. Ang anino ni Elijah, ang anino ng mga Monteverde. Ngayon, ang anino ko ay buo. At sa tabi nito, may isa pang anino na hinding-hindi na ako iiwan. Ang huling paghuhukom ay hindi nangyari sa loob ng korte. Nangyari ito sa loob ng aking puso.
Ang araw na pinili kong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Ang simoy ng hangin sa buwan ng Disyembre ay laging nagdadala ng lamig. Ngunit sa gabing ito, ang tanging nararamdaman ko ay isang nag-uumapaw na init. 6 na taon na ang nakalipas mula nang subukan nilang ibaon ako sa isang malamig na sementeryo ng yelo. Ngunit heto ako ngayon, nakatayo sa gitna ng isang maingay at masayang palengke, napapaligiran ng mga taong nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Ang amoy ng litson, matamis na hamon, at ang paborito kong kare-kare ay sumasayaw sa hangin, humahalo sa halakhak ng 12-dosenang mga batang lansangan na aming inimbita. Ito ang aming bagong tradisyon. Sa halip na magdiwang ng Noche Buena sa loob ng isang tahimik at malamig na mansyon kung saan ang bawat ngiti ay may katapat na kasinungalingan, pinili naming buksan ang aming kusina para sa mga taong higit na nangangailangan ng himala. Nay, ubos na po ang unang kaldero ng sopas. Kailangan pa natin ng extra para sa mga bata mula sa kabilang kanto. Ang maligayang boses ni Lyra ay nangibabaw sa ingay ng mga nagkakatuwaang bisita. Tiningnan ko siya habang abala siya sa pag-aabot ng mga mangkok. Hindi na siya ang munting batang marungis na nagligtas sa akin mula sa ventilation shaft. Isa na siyang dalaga, isang mag-aaral sa kolehiyo na kumukuha ng kursong social work na ang tanging pangarap ay tulungan ang mga batang katulad niya noon. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-asa at kabutihan. Naramdaman ko ang isang mahinang sipa mula sa aking sinapupunan. Napangiti ako at dahan-dahang hinaplos ang aking malaking tiyan. Isang bagong buhay, isang anak na isisilang hindi sa gitna ng puot at pagtataksil, kundi sa isang mundong binuo mula sa katapatan at pagmamahal. Kasabay nito, naramdaman ko ang pagpulupot ng 2 malalakas na braso sa aking baywang. Sumandal ang aking likod sa isang malapad at mainit na dibdib. Ang pamilyar na amoy ng kape at pino na pabango ni Rafael ay tila isang kumot na nagbibigay ng walang hanggang seguridad. Ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat at dahan-dahang ipinatong ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng aking kamay na nakahawak sa aking tiyan. Napagod ka ba, Mrs. Quiñones? Malambing na bulong ni Rafael sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay nagpadala ng isang matamis na kiliti sa aking batok. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Hindi, ito ang pinakamasarap na pagod na naramdaman ko sa buong buhay ko. Hinalikan niya ng banayad ang aking buhok. Ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman naging mapilita. Ito ay isang pag-ibig na naghintay, umunawa, at naging sandigan ko noong mga panahong hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Habang pinagmamasdan ko ang mga batang masayang kumakain at nag-aawitan ng mga pamaskong kanta, napagtanto ko ang 3 pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa aking paglalakbay. Una, napatawad ko na ba sila? Oo. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang mga kasalanan at lalong hindi ito isang premyo para sa kanila. Ang pagpapatawad ay ang pagputol ko sa kadenang nag-uugnay sa akin sa kanilang kadiliman. Pinatawad ko sila para palayain ang aking sarili, para hindi na ako magising tuwing gabi na may bigat sa dibdib. Nakakulong na si Elijah at si Doña Renata ay nakabilanggo sa sarili niyang katawan at konsensya. Sapat na ang tadhana para maningil. Hindi ko na kailangang dumihan pa ang aking mga kamay. Pangalawa, nahanap ko ba ang aking kapayapaan? Tiningnan ko si Lyra na tumatawa kasama ang mga bata. Tiningnan ko ang mga kapitbahay naming nagtutulungan sa pagliligpit ng mga hugasin. At naramdaman ko ang init ni Rafael sa aking likuran. Ang sagot ay oo. Ang kapayapaan pala ay hindi matatagpuan sa dami ng pera, sa bangko, o sa apelidong ikinakabit sa iyong pangalan.
Ang tunay na kapayapaan ay ang matulog sa gabi nang may malinis na budhi at gumising sa umaga na alam mong may mga taong tapat na nagmamahal sa iyo. At ang pinakamahalagang aral na babaunin ko habang buhay, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kakayahan niyang magtiis. Masyado tayong pinalaki sa paniniwalang ang pagiging martir ay katumbas ng pagiging mabuting asawa. Ngunit ang totoo, bago mo mahalin ang ibang tao ng buong buo, kailangan mo munang matutunang mahalin at ipaglaban ang iyong sarili. Hindi tayo mga anino na kailangang magtago sa likod ng mga lalaki. Tayo ay may sariling liwanag. Tumingala ako sa langit na puno ng bituin. Wala ng freezer, wala ng lamig. Ang nakaraan ay isa na lamang lumang recipe na hindi ko na muling lulutuin. Maligayang Pasko, Bella ko, bulong ni Rafael, at dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa aking noo. Isang halik na tila nagtatak ng aming walang hanggang pangako. Maligayang Pasko, Rafael, sagot ko habang pinagmamasdan ng mga ngiti sa paligid. Ang kaligayahan ay hindi isang bagay na maaari mong nakawin sa iba. Ito ay isang bagay na maingat mong niluluto mula sa mga sangkap ng pagmamahal, katatagan, at pagpapatawad. At sa gabing ito, sa harap ng lahat ng taong nagpuno sa aking puso, napatunayan kong ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo ay ang lasa ng tunay na kalayaan at kapayapaan.